500 taon na ang nakalipas. Itim na bandila ng mundo ng mga engkanto, nagtakip sa langit at araw. Bandila ng angkan ng mga engkanto, nagkalat sa 9 na kalangitan. Malapit nang sumiklab ang labanan sa pagitan ng mga engkanto at mga demonyo. Upang maiwasan ang isang malawakang kalamidad, nangakong ang isang anghel na may selyo ng Phoenix, ay makikipagkasundo sa halimaw na Panginoon, kasunduan ng pagtigil sa digmaan. Ngunit ang demonyong pinuno ay nahuhumaling sa kagandahan, at nais ang Diyosa, na ipakasal ang prinsesang si Taoshi, sa kanya, bilang pangalawang asawa, bago siya pumayag na itigil ang digmaan. Ngunit si Taoshi ay mas gugustuhing mamatay kaysa sumuko. Ang mga sundalo ng mga demonyo ay parang balang. Ang mga gintong espada at itim na talam ay nag-umapa sa ulap. Isang mahiwagang palaso ang sumisibat sa ulap at hamog, tamang-tama sa dibdib ni Taoshi. Dugo ang nagbabad sa maluwang na manggas, naging isang shooting star. Nahuhulog patungo sa lupa. Lahat. Ngayon ay kaarawan ni Bai Xiao. Ipagdiwang natin si Bai Xiao. Maligayang kaarawan. Aalis na ako. Dumating ang isang maganda mula sa langit. Ang sama, bakit nakayakap pa rin siya kay Bai Xiao? Limangdaang taon na ang nakalipas. Itong dalaga ay tahimik na bumaba mula sa langit upang maglakad sa bundok, dumating sa kuweba ng kalangitan. Noong panahon ko, ako ay isang puting dragon na nag-aaral sa bukal, nagpapahinga. Sino ang daring na magmalaki? Sino ang daring na magmalaki? Bakit ka nandito? Saan ito? Ay! Nasugatan ka. Anong nangyari? Matapang na demonyo, nang ahas kang bastyusin ang aking pagkatao. Misunderstanding, diwata. Tingnan mo, hindi kita palalampasin ngayon. Matapang at malanding higanteng ahas. Ako ang prinsesa ng kaharian ng mga Diyos. Paano mo maaring balewalain si Taoshi? Ngayon, hindi kita palalampasin. Itong malanding lamok na halimaw. Babae, wala akong intensyon na makasakit. Totoong nagkamali lang ako kanina. Buwis buhay ka. Ngayon, kailangan kitang gawing walang isip. Kung hindi, tiyak na magiging panganib ka sa mundo sa hinaharap. Walang masamang intensyon ang Diyosa. Pakiusap, magpatawad ka. Hindi ako halimaw. Ako ang tagapangalaga ng bundok na ito. Sige na. Ngayon, inalis ko na ang iyong lakas. Panandalian, iiwan kita ng buhay. Mag-ingat ka. Taoshi. Taoshi. 500 taon na. Akala ko iyon na ang katapusan ng buhay ko. Dala ko ang pina ito. Matapos ang 500 taon ng paghihirap sa mundo, sa wakas, panahon na para ibalik ito sa may-ari nito. Inay, ayoko magpakasal, ayoko magpakasal. Ayoko talaga. Inay, ayoko magpakasal, ayoko magpakasal. Ayoko talaga. Ah.
Magandang umaga. Tara, mabilis nating i-unlock. Ngayon ang weather blind box. Ang tema ng panahon ngayon ay random na sikat ng araw. Sino ba ang hindi magpapakita? Saan ka pupunta? Haha. Akala mo makakatakas ka. Diyos-Diyosan ng mga demonyo. Saan ka pupunta, batang ito? Siguradong tinamaan siya ng panlilinlang na arrow. Ang lason nito ay nagdudulot ng ilusyon. Hindi ito ilusyon. Kailangan kong tumakbo agad. Anong uri ng halimaw ito? Ang mga mata na ito. Saan ko ba ito nakita? Ang kanyang kamay. Napakainit. Anong nangyari sa iyo, Ginoo? Ikaw. Sino ka, Diabolong ito? Alagaan mo siya, sige. ₱2,025 na. Nasa lupa na ba ako? Hindi ba ito? Yung lalaking kanina. Bakit siya nandoon sa kahoy na balangkas? Saan ko ba siya nakita? Nakakahiya naman talaga. Yung nasa loob. Anong balak niyang gawin sa mga gamit ko sa kwarto? Saan ko naman nasira ang gamit mo? Gusto ko lang. Hindi na ito ang tamang lugar para magtagal. Uuwi na ako. Umuwi ka na. Wala man lang salamat at aalis ka. Salamat. Salamat. Kagabi ang aking birthday party. Pero may isang, hindi ko kilalang batang babae, na nag-ulo ng lahat. Nasira ang mga gamit. Nawasak ang elegansya. At umalis na lang. Ganun lang. Yun ay isang aksidente. Paano ko malalaman? Nakaarawan mo kahapon. Aksidente. Kaya tayo. Kailangan talagang pag-usapan ang aksidenteng ito. Bayad sa pagkukumpuni. Dagdag pa, ang kabayaran sa mga bisitang natakot at umalis. At ang aking moral na pinsala. Ito ang kabuuan. Ay, Ginoo. Huwag magpanggap. May ebidensya kami, alam mo. Ginoo po. Pasensya na talaga. Nagmadali ako lumabas. Hindi ko na naibigay ang pera. Kaya, ikaw lang ang pwedeng magtrabaho sa bahay ng bay, para makabayad utang. Oo. Dapat ito ay tumagal ng kahit na 10 taon o 8 taon. 10 taon. Kayo dalawa, Kayo dalawa ay nanlilinlang. Sobrang walang galang. Ako ay, walang pakialam kung sino ka. Ang pagbabayad ng utang ay isang obligasyon. Kailan mo babayaran ang utang? Kailan kami makakalabas? Arno. Tingnan mo ang takdang panahon. Sige, Ginoo. Nagawa ko na iyon dati. Ayon sa merkado, ang pinakamahal na kasambahay, kahit na ano paman. Kailangan itong ganito. 5 araw. 5 buwan. Hindi naman siguro 5 taon, di ba? 50 taon. At hindi pwedeng ilantad ang pagkakakilanlan.
Kung hindi, lalabag sa batas ng langit, at magdadala ng kapahamakan. Ngayon, kahit hindi ninyo ako payagan na umalis, aalis ako. Tapos na, may mga demonyong sundalo. Kung ang mga demonyong sundalo ay kumilos ng walang ingat, at magambala ang mga tao, ito ay lalabag sa batas ng langit. Marahil ay makakatakas ako dito mula sa mga problema. Ang mga demonyong sundalo ay naglakas loob na magtago sa aking teritoryo. Siguradong hindi ito basta-basta. Bakit? Ayaw mo na bang umalis? Titingnan ko kung hanggang kailan ka mag-aartista. Anong palabas ang gusto mong ipakita? Ang aking bayan ay talagang malayo. Ang mga pag-iisip ay medyo atresado. Aking inang Reyna. Aking ina. Talagang pinipilit akong pakasalan ng isang napakapangit at masamang tao na matanda. Kaya tumakas ako sa kasal. Ikaw, batang babae, biro lang, nagbibiro ako sa'yo. May problema rin ako ngayon. Kung matutulungan mo akong lutasin ito, mawawala na ang utang mo. Isang sabay na lang. Talaga, anong problema? Sabihin mo na. Tingnan mo ang babaeng ito na lutasin ito. Ay, sa totoo lang, pinipilit din ako ng pamilya ko na magpakasal. Ngayon, nasa isang nakakainis na babae ako. Kailangan mong magpanggap na girlfriend ko. Syempre, bilang kapalit. Hindi mo na kailangang magtrabaho bilang katulong. Pagkatapos mong maayos siya, pwede ka nang magbayad ng utang. Maging panauhin ko, malaya at walang pakialam. Maganda ang pagiging malaya. Pero magpanggap kang girlfriend ko. Bawal ang malapit sa lalaki at babae. Sige na, magpatuloy ka na lang sa gawaing bahay. Huwag mong istorbohin ako sa pagbabasa. Hindi ako pwedeng umalis. May utang ako na kailangang bayaran. Basta nagkukunwari lang ako. Hindi ka pwedeng magkaroon ng hindi tamang pag-iisip sa akin. Okay. Ako. Sasang-ayon. Tiyo de, nandyan. Malubha ang kanyang sugat. Bukas, pakisuyong tawagin ang aking personal na doktor. Tingnan mo, mayroon pang. Hayaan mo siyang magpatuloy. Manirahan sa kwarto ko. Bukod dito, lalaki, 3 beses sa isang araw. Ihanda ang pagkain ayon sa pinakamataas na pamantayan. Ginoo. Hindi pa ba siya may utang? Ganito kalaki ang pagtanggap. Pahintulutan niyo akong magsalita. Ang dalagang ito ay hindi kilala ang pinagmulan. Ang sugat niya ay kakaiba. Baka magdulot ng problema kung mananatili sa bahay. Kung hindi, ipapadala muna ang tao para imbestigahan. Baka may masamang balak sa iyo. May sarili akong diskarte. Gamitin lang ang lakas. Hintayin mong gumaling siya bago mag-alala. Aking utos, Zin. Oo. Hindi marunong magpasalamat. Mga cute na grupo. Nandito pa kayo. Lumabas kayo. Matapang ang puting mukha. Nagtatago ng taong dapat naming hulihin. Isang beses ko lang sasabihin, huwag pumasok sa lingguhang lambak. Kung hindi, ang mangyayari ay 3 lamang. Haha. Basta't sumunod ka lang. Ihandog mo ang batang iyon. Hindi na kami magpapakita pa. Siya ang babae ko. Babae mo. Amang bata. Alam mo ba kung sino ang nagpadala sa amin? Wala akong pakialam kung sino ang nagpadala sa iyo. Ikaw, hindi mo alam ang iyong lugar. Sa araw na ito sa susunod na taon, ay magiging anibersaryo ng iyong kamatayan. Sugod. Huwag niyo akong bigyang dahilan na makita. Kayo na nagbabalak sa Baicheng. O lumapit sa aking babae. Pagsisisihan niyo ito. Na dumating sa mundong ito. Ang tamis ng pulot ng peach blossom.
Matulog ka ng mahimbing. Walang sino man ang manggahas na saktan ka. Para la kong anak na iyan, Panginoon. Inilaan mo ang mahirap na pagbawi ng iyong kapangyarihan. Lahat ay nasayang. Walang problema. Para sa kanya. Handa akong muling manatili dito sa mundo. Pagpa-practice ng isang buong buhay. Pero kailangan pa rin siyang protektahan ng buo. Ginoo, ikaw, tama na. Ang pagkakakilanlan ni Taoshi, hindi kailanman dapat malaman ng kahit sino ang tungkol dito. Hindi. Sige na. Ito ako. Dinala ko ito mula sa iba't ibang lugar ng magdamag. Subukan mo at tingnan kung ano ang gusto mo. Paano niya alam? Gusto kong kumain ng peach blossom honey. Wow! Ang ganda nito. MS. Taoshi, magaling kang makahanap. Ito ay galing pa sa kong linggo. Sabi nila, ang mga peach blossom doon ay namumulaklak lang tuwing 500 taon. HMM. Natikman ko na. Ang pulot mula sa peach blossom ng kong linggo. Talagang maganda. Kung gusto mo, kumain ka pa. Pero, hindi pa rin ito masyadong purong. Ang pulot mula sa peach blossom sa bahay bakasyonan ko. May kasamang malinis na lasa ni Chenlu. Matapos kainin, may panibagong tamis. Ito. Sobra na ang pagkain, nakakasuya pa rin. Bakit siya namimili pa? May pagkakataon pa sa hinaharap. Pupunta ako sa bayan mo. Titikman ko. Nakatikim ka na ba? Dadalahin kita sa labas. Ano ito? HMM. Ang sarap nito. Mas masarap pa kaysa sa handog na peach fizz ng Jade Emperor. Sobrang sarap. Jade Emperor. Ah. Tama nga, mayroon akong isang kapatid na lalaki. Ang luto sa bahay nila ay sobrang masarap. Ikaw lang talaga, ang may lakas ng loob na. Sabihing mga kapatid mo ang Sanching at Sayo. Tara na, marami pang masasarap na pagkain sa harap. Tingnan mo yan. Yan. Ito ang mga espesyal na pagkain ng Baicheng. Parang ako to. Parang ikaw. Hindi tama. Hindi ka kasing gwapo niya. Bato ng King Kong. Tara na. Sobrang sarap nito. Gusto ko ito. Boss, isang sorbetes nga. Anong uri ng nilalang ito? Tara na. Wow! Ang Dai Lake ay napakaganda pa rin. Halos kasing ganda na ng Yaupul. Tara, tingnan mo, may mga bamboo raft doon. Tara. Wow! Ang ganda dito. Taoshi. Gusto mo? Handa akong makasama ka, na manatili dito. Bakit ka nakatingin sa akin? Sino ang tumitingin sa'yo? Ay. Bakit parang naguguluhan ang puso ko? Hindi. Naghihintay pa ang pagsusulit ng 12 Diyosa. Nakatakdang dumating pa ako. Patuloy pa rin akong tumatakas sa kasal. Paano ako? Mahal na Panginoon, hindi na maaga. Dapat na tayong umuwi. Malapit nang lumubog ang araw. Dapat na tayong umuwi. Tapos na. Nahulog na ang kawayan mo sa tubig. Ah, bakit hindi tayo maglaro pa ng kaunti? Mag-ingat. Taoshi. Taoshi. Ginoo. Sundan mo, huwag mag-iwan. Oo. Taoshi, hindi ka pwedeng mamatay. Sasaluhin kita. Taoshi. Kahit na ubusin ko ang aking buong kapangyarihan, gagawin ko ang lahat para iligtas ka. Sabi ko na. Babantayan kita sa buong buhay ko.
Sabi ko, sino mang manggahas sa akin? May 3 babae lamang. Kami ay sumusunod sa utos ng Diyos ng mga demonyo. Nahuhuli ang tumatakbong si Taoshi. Huwag mong gawing mas komplikado ang sitwasyon. Sabi ko na. Siya ang aking babae. Bola-bola lang yan. Siya ay kasama ng aming Diyos ng mga demonyo. May nakatakdang kasal. Ay. Sige, hahayaan mo akong patayin. Hindi ka palalampasin ng Diyos ng mga halimaw. Papatayin ko ang buong pamilya mo, kahit ano pa man ang kanyang titulo. Ngayon, malapit na kitang putulin. Ha ha ha. Dahil sa pagsagip kay Taoshi, nasira ang enerhiya mo. Sa tingin ko ngayon, ikaw ang tunay na may balak. Ha? Ah. Ang swerte. Salamat na lang may Dragon Ball na pananggalang, Taoshi. Nasabi ko na. Aalagaan kita habang buhay. Tito De, Howling, nasaan? Ginuot ginang Taoshi, magpahinga ka ng maayos. Ngayon darating si Ginoong Ana. Siguradong siya ang samando sa kanya. Ginoong Ana. Ginoong Ana. Sino siya? Siya si Ginoong Taoshi. Hindi na muna ngayon. Anong mga pusa at aso ang nagtatangkang tawaging Ginoo? Sino ka? Ako ay mula sa pamilya Bai, ang magiging may-ari sa hinaharap. Ginoong De. Itapon mo ang batang ito palabas. Ang baho nito ay nakakasuka. Ang baho mo nga. Baho ka at pangit pa. Parang sumabog na ang ulo mo. Tiyo De, tuklawin mo ako. Bakit? Ngayon wala ang tatay at nanay. Lalong walang disiplina ang pamilya Biao. Ginoong Taoshi, siya rin ay bisita. Bisita. Isang batang babae mula sa probinsya. Karapat dapat bang tawaging bisita ng pamilyang Bai? Bakit ka nakatunganga? Maghanda ka ng tsaa para sa akin. Oo. Tumigil ka. Gusto kong pumunta siya. Bakit naman ako pupunta? Wala kang kamay, ah. Tingin ko, talagang karapat dapat kang turuan. Mga tao, tulungan niyo ako. Pigilin niyo siya. Ngayon, tuturuan ko siya ng mabuti. Ano ang ibig sabihin ng mga patakaran? Bitawan mo ako. Isang taong nakikihalubilo sa iba. Pero may lakas ng loob pang makipagsagutan sa akin. Tiyo De. Turuan mo siya ng maayos. Hindi ako papayag na ikaw ang manakit dito sa mundo ng mortal. Maraming kasalanan. Sige, subukan mong saktan ako. Patawarin mo ako, hindi ako. Sa mga salita ninyo, ito ay pagsampal sa sariling mukha. Ikaw, batang babae, tingnan mo ako ngayon, hindi ko sisirain ang bibig mo. Ikaw, batang babae, tingnan mo ako ngayon, hindi ko sisirain ang bibig mo. Ikaw ang tinutukoy ko. Tigilan mo na. Kuya Howling, nandito ka na sa wakas. Hindi ko alam kung saan galing ang babaeng ito. Bakit siya naglakas loob na saktan ako? Ako, ang binata. Yung babaeng sinasabi mo, ay ang aking kasintahan. Tiyo De, paalisin mo na sila. Pakiusap. Ang ganda ng mukha. Sayang namukan pa. Sino ang nagsasalita? Hehe, hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, makatutulong ako sa iyo. Tanggalin ang cute na iyon. Hayaan mong si Bai Howling ay mapasa iyo lamang. Talagang makakatulong ka sa akin. Pumunta ka at humingi ng tawad. Nabaliw ka ba? Pinaalis mo akong humingi ng tawad sa maliit na cute. Maging masunurin ka. Sa loob ng 3 araw, pagtatampok ng mga charity auction sa Baicheng, ito ay isang pagkakataon. Totoo. Huwag mag-alala. Tutulungan kita. Ganap na mawawala siya. Ha ha ha.
Ayos. Humingi ako ng tawad sa kanya. Inanyayahan ko siyang dumalo sa auction. Ginang, Ana, bakit nandito ka na naman? Ate Taoshi, noong nakaraan, sana'y hindi ako nakasakit sa iyo. Pasensya na sa abala, Tiyo De. Nandito, totoo akong nagpapakumbaba para humingi ng tawad kay Ate Taoshi. Maaari rin nating sabihin na hindi tayo magiging magkakilala kung hindi nag-away. Bai Xiao, narinig ko na may isang charity auction sa Makalawa. Hindi ko alam kung sasali ba ang kapatid na babae. Auction. Taoshi, sasali siya bilang aking kasama sa event. Kailan ko ba sinasabi sa iyo? Napakaganda naman. Narinig ko na ang pangunahing item ay isang hairpin na napakahalaga. Sabi pa, dapat sana ay nasa langit lang ang bagay na ito. Mahihirapan ang tao na makakita nito dito sa mundo. Kwintas sa buhok. Oo, tama, kwintas sa buhok. Talagang bagay ito. Para sa tulad ng ate, isang klasikong magandang babae. Dumating ako ngayon, at espesyal na nagdala ako sa iyo ng isang damit. Dumating ako upang humingi ng tawad sa iyo. Pangalawa, ay taos-pusong iniimbitahan kita na dumalo sa auction. Sapat na ba ang nasabi? Maaari na bang umalis? Hindi na kita guguluhin pa. Nakapagpahinga na ang kapatid. Magkikita tayo sa auction. HMM. Wow! Ito ang gown. Mukhang hindi pa nakakita ng mundo. Sobrang bukas. Hindi ito bagay sa'yo. Ito ay espesyal na inihanda ng Ginoong para kay MS. Taoshi, gawa ng kilalang kilala, na master ng Susho embroidery. Luma na ang estilo. Ayaw ko. Wala ka bang panlasa? Ito ay obra ng isang maestro. Isang piraso na mahirap hanapin. Ayaw ko talaga. Ikaw, si Zi Haoling, huwag mong gamitin ang kontrata para takutin ako. Gusto ko talagang isuot itong ibinigay ni Ginang. Ana, sabi ko, hindi pwedeng hindi. Nakalimutan mo na ba kung paano kanya pinahirapan noon? Nagsimula na siyang humingi ng tawad. Ibigay mo sa akin. Ganyan ka lang magbihis. Ito ba ang regalo niya sa'yo? Napaka-ordinaryo. Anong karapatan mong pakialaman ako? Ikaw, masyadong mapagpanggap. Inihanda ko ito para sa'yo. Ngunit hindi mo ito pinahahalagahan. Hindi maunawaan. Ginoo, kailangan pa ba ang damit na ito? Akala ko may daga sa bahay. Ngayon lang alam na gutom. Dumating para magnakaw ng pagkain. Huwag magnakaw ng pagkain sa bahay ko, baka mabilaukan ka. Anong pakialam mo? Ayaw ko rin makialam, bilisan mo na. Ano yan sa kamay mo? Bakit may ganon din sa leeg mo? Huwag kang humawak ng basta-basta. Ano ba talagang nangyayari? Huwag ka nang tumingin, luma na yang ugali mo. Huwag masyadong magulat, isang uri ng sakit sa balat. Nagkakaroon nito tuwing taglagas. Bihirang sakit sa balat. Ay nako, tingnan ko. Bawal ang maghawakan ng lalaki at babae. Huwag mo akong laging saktan. Ginoong tao, pakisuyong mag-ingat ka. Hindi dapat magkausap ang lalaki at babae ng masyado. Noon, nang niyayakap mo ako, bakit di mo sinabi ang mga ito? Huwag na tayong magsalita. Matulog ka na ng maaga. Umalis na ako. Charity auction. Pupunta o hindi, hindi pupunta. Ikalawang talata ng kontrata. Kailangang makipagtulungan ang bansang B sa pagdalo sa mahalagang okasyon. Muli na naman itong usapan. Napakalaking salo-salo. Si Ginoong Bai. Dapat kang dalhin ang iyong kasintahan. Si Ginang. Ana, ano ako sa iyo? Inuutusan kita ngayon. Magbihis ka agad. Ginoo, Ana, siya ang pinakaangkop para sa'yo.
Ayokong pumunta. Nasa iyo na yan. Ikaw, inuutusan mo ako. Maghintay ka lang. Tingnan natin kung paano kita papagurin ng babaeng ito. Ginoong Gu. HMM. Kulang ang pera. Ang pangunahing bid sa gabi. Hindi ko alam kung kanino mapupunta ang item. Ngunit sa gabing ito, tiyak na makakamit ko ito. Mga kaibigan. Oh, maganda si Anda. Ngayon gabi ikaw na naman. Nangunguna sa lahat ang ganda mo. Bakit hindi mo nakikita si Bai Xiao nyo? Kuya Howling. Kuya Howling. Magpakabait ka. Gandang Miss Taoshi, nakahanda na ang sasakyan. Sabi ko na, ayaw kong pumunta. Ginoong Taoshi, kung hindi ka darating. Ang headline ngayong gabi, siguradong isusulat, si Ginoong Ana ay hindi makakaligtas. Malapit na ang magandang balita. Sila talaga ang magkapareha. Haha. Ginuot ginang Taoshi. Ayaw mo bang makita, yung hairpin na iyon? Hairpin. Oo. Sa lahat, sa pagkakataong ito, nais kong ipaalam sa inyo, ang isang bagay. Pagkatapos ng bagong taon, pagbalik ng mga tiyuhin at tiyahin sa bansa. Mag-aasawa na ako kay Howling. Sa panahong iyon, tiyak na magpapadala ako ng imbitasyon sa lahat. Congratulations, congratulations. Taoshi. Hindi mo ba sinabing hindi ka darating? Ngayon gusto ko nang dumating. Maliit na cutie, talagang naglakas loob kang dumating. Ngayon, hindi ka na makakabalik. Maliit na cutie, talagang naglakas loob kang dumating. Ngayon, hindi ka na makakabalik. Bakit hindi siya nagsuot ng cheongsam na iyon? Nandito ako. Magandang palabas pa ang darating, bakit nagmamadali? Saan galing ang cute na ito? Hindi ko rin alam. Anong mga pang-akit na paraan ang ginamit para mahulog si Howling? Sinasabi mo lang yan. Ikaw ay isang tao na hindi karapat-dapat sa entablado. Isang lihim na kabit. Ana, ano bang sinasabi mo? Hindi tayo kailanman malapit. Sa mga babae, si Bai Xiao ay mayroon na palang bagong pag-ibig. Mukhang medyo inosente pa. Paano ka naging third wheel? Sige, nagpapanggap kang humihingi ng tawad sa akin. Inimbitahan mo pa akong pumunta. Naghihintay ka pala dito. Ginoong Miss Anne, pwede kang kumain ng basta-basta. Pero, huwag basta-basta magsasalita. Sige. Tanong ko lang. Sa hindi kilalang babae na ito. Ngayon, anong uri ng pagkakakilanlan ang meron ka para sumali sa aming charity auction na ito? Sasabihin ko, magugulat ka. Galing ako sa silangang araw ng China, sa isang lugar na tinatawag na tahanan ng mga pagtatampisaw. Ang pangalan ng aking ina ay Tao Zizi. Ang natitira ay tiyak na hindi ko na kailangang sabihin pa. Ako ay isang panauhin na naglakbay ng malayo dahil ako'y inanyayahan. Alam ko ang Tao Huaju. Iyan ay isang pamilyang kayamanan na kasing yaman ng isang bansa, na may lihim na alak, na kilala sa buong mundo. Tama, mayroon tayong ganitong lihim na alak, sa ating mesa. Tama iyon. Sigurado akong, hindi na kayo magdududa sa aking pagkatao. Ang lihim na alak ng pamilya Tao, ay talagang pambihira. Hindi ko alam, ngunit ang kwentong isinulat mo, ay tiyak na pambihira. Matagal ko nang narinig ang iyong pangalan. Kilalanin si Miss Tao. Ako si Kai Xing. Sabi ko na nga ba, anong klase ng kabit ang may ganitong kagandahan at asal? Swerte ni Bai Xiao. Wala akong narinig na may anak na babae ang pamilyang Tao. Paano mo mapapatunayan na ikaw ay anak ng pamilya Tao? Kung hindi mo ito mapapatunayan, ibig sabihin, hindi ka lang isang kabit, kundi isa ring sinungaling, na puno ng kasinungalingan. Sa oras na iyon, umalis ka na parang may takot. Sige, pero, kung makakapagpatunay ako, ibabalik ko ang sinabi mo, sa iyo. Walang silbi ang dila mo.
Ang aking pagkatao, hindi katulad ng sa iyo, batang ligaw, na maihahambing. Tanging mga ibon lamang, ang hindi nakakaalam sa lawak ng mundo. Hindi ka pa nakakita ng mundo. Dapat ay manatili ka na lang sa iyong tahanan. Huwag nang lumabas at magpahiya. Kaya ngayong araw, patunayan mo sa lahat. Ipakita mo sa kanila, sapat na si Ana. Tao Shi, huwag mo siyang pansinin. Hindi ako. Mga kaibigan, lahat sila ay mga kilalang aristokrata dito sa lugar. Malamang ay nakatagpo na rin sila ng maraming karanasan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang natatanging kasanayan ng pamilya ko. Pag-amoy ay kilalanin ng bagay. Magaling. Ngayon ay titingnan din natin ito. Ang kasanayan ng pamilya tao. Mayroon akong stock ngayon. Ipadala na. Ginoo tao. Bakit matagal na hindi binubuksan para amuyin? Napakasamang inuming ito. Kailangan pa bang buksan para amuyin? Hindi ba't sinasaktan ng ilong ko? Ikaw ay mayabang. Talagang isa ka lang, na marunong lang mangbatikos, nakaakit-akit. Ano pa ang hinihintay mo? Tawagin ang tao, paalisin siya. Bakit nagmamadali? Pumunta ka na. Ang tatlong bateng ito ay kinuha mula sa Peach Blossom Wine ng Dongaw, Cherry Blossom Wine ng Zayu, Plum Blossom Wine ng Nanyo. Ang Peach Blossom ay kinuha mula sa hamog ng umaga ng Tagsibol. Ang Cherry Blossom ay kinuha mula sa hamog ng katapusan ng Tag-init. Ang Plum Blossom ay kinuha mula sa malamig na taglamig. Haluin ito ng mga petal ng 100 taon. Pagkatapos ay ilagay sa yelo ng kunlon. Hintay ang magyayelo. Kapag naging kristal, kunin. Ilalagay sa tiyansyan. Matapos purihin ng apoy ng langit. Isasarado ng mahigpit tulad ng isang garapon. Pagkatapos buksan muli. Puno ng amoy. Ngunit tanging ang unang kagat, ang pinakapurong. Ang natitira ay nagiging kulay at lasa. Kailangan na itong itapon. Kaya tinatawag din silang isang kagat ng pulot. Kaya tinatawag din silang isang matamis. Ang galing mong amuyin at makilala ang bagay. Talagang nakabubukas ng mata. Kung may magdududa pa man, kay Miss Tao ang pagkatao niya, ay katulad namin, na may problema sa pamilya go. Kayo. Hanga, upang ipakita ang aking sinseridad. Be voluntary akong maghandog ng isang pulot, para kay Ginang. Tao, hindi, Ginang. Tao, siyang tunay na, girlfriend ni, Kuya Howling. Talaga ba? Sino ang girlfriend niya? Tanungin mo na lang ang pangunahing tauhan. Ayaw ko sanang pumunta. Pero, natatakot akong may mga taong hindi kayang matalo. Ikaw, itong batang ito. Hindi ko akalain, ang bibig mo ay ganito kalakas. Ginang. Maaari ka bang umalis? Ikaw. Naghahanap ka ng kapahamakan. Hindi maganda, nag-aya ako. May mga demonyo dito. Sasama ako sa'yo. Tingnan nyo. Sa isang baso ng alak, lumabas ang tunay na anyo. Sinasabi ko na noon pa, hindi siya talaga. Anumang anak ng pamilya ng Peach. Isa lang siyang, may kasanayang nakakaakit, na aswang. Huminto ka, gusto mo pang umalis. Ngayon, kailangan mong humingi ng tawad, sa harap ng lahat. Ana. Tapos na ba ang kalokohan mo? Ako ay may 900 taon na pagsasanay. Hindi ko papayag ang mga karaniwang tao na humihin ako. Mga kagalang-galang na bisita, magsisimula na ang auction, mangyaring pumasok at umupo. Kumuha ng kapangyarihan mula sa kalikasan, lumabas si Tao Ling. Kuya Howling, ako ang kasama mo ngayon, at ako lang. Ako ang kanyang kasama. Kuya Howling, ako ang kasama mo ngayon, at ako lang. Ako ang kanyang kasama.
Pitema ng auction ng Silangang Bughaw. Opisyal na nagsisimula. Mga mahal na bisita, ang tampok na auction item ngayon ay malapit nang ipakita. Ito ay 100 taong gulang na banga. Maaari nating makita na, ang dulo ng hairpin ay talulot ng peach blossom, gilid na kulay rosas na batong hiyas, perlas bilang stamen. Maaaring ituring na isang natatanging piraso sa mundo. 500 milyon. Itong bagay na ito, tanging akin lang ito. 50 milyon. Sira ka na ba? May ganito bang magbid? Masaya ako dito. Kung may kakayahan ka, pwede ka ring magdagdag. 50 milyon sa unang bid. Ito ang aking hairpin. Hindi ko ito maibigay sa iba. Maaari mo akong pautangin. Bai Xiao, pakiusap. Kung maibibigay mo sa akin ang hairpin, kaya kong magtrabaho ng 50 taon pa. Oh. Ikaw ang nagsabi nito. Huwag kang magsisisi sa oras na iyon. Ano ang gusto mong sabihin? 50 milyon sa pangalawang pagkakataon. Howling, pakiusap. Walang bisita. Nagbid na ba ulit? Kaya, 50 milyon. Ikatlong beses na. Mag-aalok ako ng 100 milyon. By Howling. Para lang sa isang babae. 100 milyon. Nakuha na. Congrats, Bai Xiao. Ang hairpin na ito ay sa iyo na. Hindi. Ito ay pagmamay-ari ng Ginang Tao Shi. Howling, salamat sa iyo. Ito ang aking hairpin. Hindi maganda, siya ay naposes ng demonyo. Tao Shi. Pumunta ka na sa 3. Howling. Howling. Tumakbo ka na. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon, Tao Shi. Tao Wawuling. Protektahan mo ang aking katawan. Sumama ka na sa akin. Kung hindi, pagsisisihan mo ang iyong desisyon. Mababa. Kukunin ko na ang cute na ito. Tao Shi. Kayong mga demonyo. Sira ang mundo. Ngayon, kahit na ilagay ko ang buhay ko sa panganib, kukunin ko kayong lahat. Ha ha ha. Sige. Sige, makikipaglaro ako sa iyo ngayon. Bakit ka nagtatangkang magpasaway? Tatlong batang babae. Sa ganito lang ang iyong kapangyarihan. Naglalakas loob ka pang lumaban sa akin. Sige. Makikipaglaro ako sa iyo ngayon. Sandali. Hayaan mong maglaho ka. Kahit na maubos ang aking lakas, sasamahan kita sa pagkalipol. Ha 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 ha. Hayaan mong makita ko kung gaano kaganda ang iyong mukha. Na nahulog ang aking Diyosa sa iyong kagandahan. Hindi naman ganun ka-espesyal. Tao Shi. Anong meron ka na mas maganda sa akin? Ikaw ay isinilang sa mundo ng mga Diyos. Mas mataas ang antas. Ngunit ako ay may pag-ibig. Sa hari ng mga demonyo. Siya ang akin. Akin ito. Pwede na kaming pumunta sa 3. Tumigil ka. Tumigil ka. Binabastos pa rin ako.
Ito ang pundasyon ng bantay ng dragon. Ha ha ha. Itim na dragon. Ha ha ha. 500 taon na. Sa wakas, may dumating na disenteng laman. Howling. Tulungan mo ako. Howling. Zuan Yuan. Limang taon na. Sa wakas ay nagpasya ka ng bisitahin ako. Noong panahong iyon, ikaw mismo ang nagkulong sa akin dito, kuya. Miss na kita. Zuan Yuan, 500 taon na. Pero ganito ka pa rin nakatali sa katotohanan. Pakawalan mo siya. Sincere na magsisisi. Haha. Pagsisisi. Pinipigilan mo ako dito. Para lang makamit ang kabutihan. Noong mga taon na iyon, ikaw mismo ang pumasok sa masamang daan, na nagdulot ng pinsala sa mga nilalang. Kung hindi kita pipigilan, hindi ito matatanggap ng langit. Ay. Kuya. Nalaman ng itim na dragon na siya ay nagkamali. Tulungan mo akong humingi ng awa sa langit, para makabalik ako sa kawangis ng hangin. Sisikapin kong mag-aral ng mabuti. Ha ha ha. Nakikita ko sa iyo, na hindi ka pa rin nagbabago. Hindi pa tama ang iyong paniniwala. Zuan Yuan, nandito ka. Magandang alisin ang mga kalat sa puso at mga pagnanasa. Ipagpatuloy mo ang pag-ehersisyo. Balang araw, tiyak na makakamit mo muli ang kalayaan. Ha ha ha. Muling pagbubuhos ng araw sa langit. Howling. Nandito ako. Ito ba ang lugar na gusto mong puntahan? O gusto mong umalis? Howling. Nandito ako. Ito ba ang lugar na gusto mong puntahan? O gusto mong umalis? Alam mo ba ang panlaban na ito? Siyempre, alam ko. Ito ang panlaban ng kulong ng dragon. Ito ay iyong ginawa noong araw, kuya. Ikaw mismo ang nagkulong sa akin dito. Masaya na akong alam ko. Huwag mo akong pilitin na maglatag ng panlaban. Sige. Sige, tutulong ako sa iyo ngayon. Ah. Howling. Wala ka bang sariling interes? Ako pa naman ang kapatid mong lalaki. Nakalampas pa ako sa isang babae. Mga walang silbi. Kahit isang nasugatan, walang makuha ang mga maliit na Diyosa. Anong silbi ninyo? Mahal na Diyos, pakiusap. Mahal na Diyos, huwag magalit. Ginawa na po namin ang lahat para habulin siya. Ngunit, yung batang si Taoshi, tuwing nahuhuli siya, palaging nasasangkot yung tinatawag na howling. Nabawasan na ang mga tao namin. Oo. Napaka-dominante ng kapangyarihang iyon. Hindi mo talaga makita kung saan ito nagmula. Kami. Pakiusap, huwag magalit, Ginoong Diyosa. Ang espiritu na hindi maipaliwanag. Mukhang maliit ang tingin ko sa mundong ito. Ang espiritong ito na hindi maipaliwanag ay mula sa lahi ng dragon. Lahi ng dragon. Noong mga panahong iyon, kami ay nakipagdigma sa mundo ng mga Diyos, at nagtapos ito sa tabla. Sila ay nakakuha ng tulong mula sa lahi ng mga dragon, kaya't sila ay nakapanalo ng kaunti, bilang pasasalamat ng mga Diyos sa lahi ng mga dragon. Ginawa nilang 7 Dragon Ball ang makulay na lotes, ibinigay sa lahi ng dragon, sa nagmamay-ari nito, sa buong mundo. Ang panuntunan ng 3 mundo, ang halimaw na Panginoon ay matatag at makapangyarihan. Ang panuntunan ng 3 mundo, ang halimaw na Panginoon ay matatag at makapangyarihan. Ang panuntunan ng 3 mundo, ang halimaw na Panginoon ay matatag at makapangyarihan.
Ipinanganak na may 100 paa. Limang-daang taon ang nakalipas. Nawasak ang libo-libong demonyo na pader. Ang iyong libong taong pagsasanay ay naging wala na. Siyang may maraming paa. Dapat mo nang ipaghiganti ang iyong galit. Noong mga panahong iyon, kasama ang iyong mga kapatid, nagtanggol kayo sa Valley of Void para mag-aral. Nagtayo ng libo-libong demonyo na nayon. Maging hari ng mga butil. Tulungan mo ako, mga nilalang ng demonyo. Sino ang mag-aakalang? Sa pinakamaselang sandali ay masisira ang depensa, at makakasakit sa iyo, na nagdulot ng pagkasira sa 500 taong pagsasanay. Mga kapatid ng kawangis ng hangin, lahat ay naging abo. Lahat ng ito, ay gawa ng puting dragon. Puting dragon. Siya iyon. Lahat ay dahil sa kanya. Noong araw, ang puting dragon ay nakamit ang daong ng lason. Ipinadala sa langit na nakasara. At ang kanyang kapatid, Zuan Yuan. Nais ding gamitin ito para makilala at maging dragon, kaya't ninakaw niya ang selyadong nakakalason na enerhiya. Ang puting dragon ay ipinadala ng langit upang harapin si Zuan Yuan. Pinatay sa ilalim ng monumento ng Dragon Tomb. Ang lalim ng pagkakaibigan niyo talaga. Inutusan kita ngayon. Ginoo. Anong utos mo? Yung itim na espiritu sa loob ng itim na dragon, ay talaga namang, nagawa mula sa lason ng 10,000 sakit, ito ay para sa iyo na talaga. Tutulungan kita, pumasok sa loob ng itim na dragon, gamit ang lakas ng nakamamatay na lason, patayin ang puting dragon. Muling kunin ang Quanling Valley, muling magtayo ng dambuhalang hukbo ng mga halimaw, tulungan mo akong sakupin ang 3 mundo. Maghari sa 3 mundo. Ngunit ngayon, ang itim na dragon ay napigilan na. Ang puting dragon ay naging tao na. Sila dalawang magpinsan. Pwede pa ba silang mag-away? Nakuha na ulit ng puting dragon ang espiritu ng perlas. Siguradong magpapatuloy siyang mag-ensayo para maging Diyos. Pero ngayon, meron na siyang kahinaan. Ang sakit na ito ay mas masakit kaysa sa anumang sakit ng katawan na talagang nagpapahirap sa tao. Ha 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 ha. Kaya sinasabi ko, ang mga babae ay mga salot sa mga lalaki. Kapag nakolekta ko na ang 7 espiritu ng perlas, ay wawasakin ko ang 3 mundo. Kayo at ang aming kataas-taasang, ibinabahagi ang 3 mundo. Nangangakong tapat sa aming Panginoon. Gagawin kong bayaran ng dugo. Ang utang ng dugo ng 2 magkapatid. Panginoon, hindi pa gumagaling ang sugat ni Ginang. Tao Shi, ang lason ng alakdan na ito, ay talagang nakakapinsala sa isip, at malubhang nakakasira sa kaluluwa. Ano ang dapat gawin? Nandito ka. Para alagaan siya para sa akin. Ginoo, saan kayo pupunta? Paghahanap ng gamot sa kahanga-hangang lambak. Ito ay dugo ng espiritu. Sa wakas, natagpuan ko na. Ginoo, ang iyong sugat ay mahahawahan at magdudulot ng nana. Walang anuman, magbantay ka sa labas. Huwag kang aalis. Kung may isa pang demonyong sundalo, lumapit dito. Dalhin ang ulo para makipagkita. Oo. Kailangan ko bang maging 3 na? Huwag kang magbiro. Tao Shi. Mabilis. Uminom muna tayo ng gamot. Tao Shi. Lumalala ang iyong kalagayan. Hindi na ito pwedeng ipagpaliban. Buksan mo ang iyong bibig. Uminom tayo ng gamot. Sige ba? Pasensya na. Tao Shi. Hindi ka ba magdadala pa sa akin? Sa bahay ninyo, tikman ang pulot mula sa peach blossom. Magising ka na, okay lang ba?
Magising ka na, okay lang ba? Nakuha na lahat ng gamot. Bakit? Bakit hindi ito epektibo sa iyo? Laging lumalamig ang katawan mo. Ang demonyong lason ay umaatake na sa isip. Kung magpapatuloy ito, ang iyong Diyos na kapangyarihan, talagang mauubos na. Tao Shi. Kailangan mo ng tulong. Tao Shi. Pasensya na. Itong Ling Shui Spring. Kayang alisin ang demonyong lason. Tao Shi. Magtiis ka muna. Noong araw, inakala mong isang masamang engkanto ka. Hinabol ko ito ng 300 milya. Hindi na ako pwedeng magdala ng masamang reputasyon ng isang malanding halimaw. Ang lason ay pumasok na sa buto. Howling, nandito ako. Huwag kang umalis. Nandito lang ako. Laging nandyan sa tabi mo. Ang likas ng dragon ay mainit. Huwag basta-basta kumilos. Manatili kang kalmado. Kung hindi ka makapigil, ikaw ay mabangis na hayop na. Aba. Mahal na Panginoon, ito ay pilit na pagpigil. Ano ba namang maliit na diwata ito? Ito ay talagang nakakapagod. Maliit na engkanto. Hindi nakapagtataka na magugustuhan ito ng aking amo. Walang disiplina. Lumayo ka sa akin. Tao Shi. Nahawahan ka. Hindi ka makapag-isip ng maayos. Bumalik ka sa lawa. Kahit anong mangyari, mananatili. Walang dumi na damaykit. Walang impluensya ng mundo. Nahulog na mga bulaklak at dahon. Maging mapagpakumbaba. Walang pag-aalala sa puso. Walang pinanghahawakan sa isip. Sa wakas, nakapagpahinga na. Ito ang paggaling. Mas nakakapagod pa kaysa sa labanan sa mga halimaw. Napuno ng tensyon. Bastos na tao. Ikaw na mapaghinala. Kawalanjiya at walang hiya, mapanirang puri. Ikaw na mapagpanggap. Kawalang kwentang tao, mapamahiin na tao. Sa wakas, samantalahin ang kahinaan ng iba. Ako. Ginoo. Nabansagan ka ng mga pang-aalipusta, na parang aso. Lumayo ka sa akin. Ay, Ginoo. Huwag ka masyadong malungkot. Basta't, nakuha na ang lahat ng dapat makuha. Hindi naman tayo nalugi. Umalis ka. 500 taon na. Akala ko ang pag-aalala ko sa iyo ay isang pagkasawi lamang ng pagkahumaling sa Dragon Ball. Ngunit ikaw, nang muling bumangga sa dibdib niya, ako na ang HMM. Halos gumaling na ang sugat ko. Mas magaan na ang lakad ko. Siguradong ako ang tunay na. Lakas ng espiritu ko ang mabilis makabawi. Tao Shi. Itong damdamin. Hanggang kailan pa ba ito magaganap? Sa huli, kailangan mong bumalik sa siyam na langit. Noon, tayo ay parang ulap at putik na magkaibang mundo. Dahil nais mong bumalik sa langit, hayaan mo na akong tulungan kang makamit iyon. Tinawag ako ni Ana, hindi ba, Ginoo? Bantayan ang bahay. Walang sino man ang maaaring pumasok ng walang pahintulot. Oo. Ihanda ang mga pagkain ayon sa dati. Ihatid sa kanyang silid. Kung kakain o hindi, kanya yun. Kung mamatay sa gutom, karapatan niya yan. Oo, Ginoo. Itong lalaking ito, mas mabilis pang magbago ng isip kaysa sa pagbabasa ng libro.
Sobrang walang hiya talaga niya. Gusto ng kalokohan. Kung hindi siya magso-sorry, ayos lang. Parang mayabang pa rin. Kanino ka nagpapakita ng mukha? Naiinis na ang tatlo. Finally, nandito ka na. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Bakit ang seryoso mo? Halika, Kuya Howling. Pasensya na. Tulungan mo akong maglagay ng sunscreen. Wala ka bang mga kamay? Sige, tutulungan kita. Huwag kang masunog. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano bang lihim? Samahan mo akong maligo at mag-enjoy. Sasabihin ko sa'yo. Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Kung hindi ka bababa sa tubig para samahan ako, ay, ipagsasabi ko na ang lihim ng iyong pagkatao. Alam ba niya na ako ay si Bailong? Ang aking pagkatao. Ano ba talaga ang alam mo? Bumaba ka na sa tubig. Mag-usap tayo ng maayos. Ayos na, di ba? Huwag mo akong hawakan. Anong sikreto ang alam mo? Nalaman ko na si Bai Xiao. May takot din pala. Hindi ka talaga ang dugo ng pamilya Bai. Ikaw ay mula sa pamilya Bai, mula sa isang templo, na inampon at pinalaki. 20 taon na ang nakalipas. Ang pamilya Bai at kami ay nagplano ng kasal. Ngunit ang layunin lang nila ay, magkaisa ang White City ng malakas. Bai Howling. Kung talagang, para sa cute na iyon, kanselahin ang kasunduan, mawawala na ang iyong katayuan. Bilang tagapagmana ng Bai, baka, hindi ka na makapagpatuloy sa Bai. Ito lang ang sikreto na sinasabi mo. Ana, akala mo ba magmamalasakit ako? Bakit nagmamadali? Iyan ay pang-umpisa lang. May alam pa akong mas malaking sikreto, tungkol kay Tao Shi. Sabihin mo na. Nabahala ka. Hindi ba? Wala kang, kahit kaunting pakiramdam. Yung cute na iyon, bigla na lang bumagsak mula sa langit. At hindi mo alam kung saan galing. Siya nga. Hindi siya tao. Isang engkanto siya. Siya ang nagpalito sa iyo. Ana, baliw ka ba? Mabilis, magpatingin ka sa psychiatrist. Huwag ka nang magbula-bula dito. Nabaliw na ako. Lahat ng sinasabi ko, totoo. Kung ayaw mong paniwalaan, pwede mong i-verify. Huwag na, hindi na kailangan. Sino si Tao Shi? Alam na alam ko. Hindi ka pa ba nagsasawa? Nagwawala pa rin. Ngayon, ang takot lang namin ay buong Baicheng. Lahat ay iisipin na ikaw ay isang pervert. Baliw na babae. Siguro, ikaw. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa ikabubuti mo. Saang parte ba ako kulang? Kaysa sa maliit mong mahal, isang mapanirang babae. Ano ang meron ka na katulad niya? Mukhang, talagang mahalaga ka sa kanya. Talagang nandito na siya. Tao Shi, hindi ito katulad ng iniisip mo. Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Bastos. Ikaw ay isang mapagpanggap na tao, puno ng kasinungalingan, lubhang mapagpanggap, hindi ko man lang, nais na makita ka pa. Tao, makinig ka sana sa akin. Si Ana ay, nagsinungaling ka sa akin, para lang mapaniwala mo ako. Nagsinungaling ka talaga. Sino bang babae, ang hindi magpapabaya sa kanyang puri? Kayong dalawa ay nagyakapan na. Sinasabi mong ito ay isang pagkakamali. Gaya niya na babae. Anong bagay ang hindi mo magagawa? Ang tungkol sa auction. Nakalimutan mo na kung sino siya. Ako nga hindi napakialam. Pero sigurado akong hindi ka mabuting tao. Sobrang bobo ka talaga. Pwede ka bang mag-isip ng mas matagal? Oo. Tanga ako, bobo ako. Kung hindi, hindi ko rin maniniwala sa mga sinasabi mong mapagpanggap na tao. Mas gusto kong mahuli ulit, kaysa makita kang muli. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sakit.
Anong gagawin mo? Ilang minuto pa lang si Ginoo. 这才几分钟啊！ At pinatalsik na siya. Ginoo, pwede pa bang maghintay? Nang nourish ang nasabaw pang kalusugan. Anong sinasabi nyo? Bukas ay aalis na ako pag umaga. Huwag mo na akong hayaan pang makita ka, Ginoo. 少爷， Mukhang hindi mo naalagaan ng maayos. Ginoo ng Miss Taoshi. Lahat kayo, umalis na. Sige. Kung aalis ka na, huwag ka nang babalik. 500 taon na. Ikaw ay pinigilan sa madilim na ilalim ng lupa. Parang isang nawawalang aso. Ikaw. Ayos lang ba sa iyo? Ang iyong kapatid ay isinilang na pinalad ng langit at lupa. 心地眷恋。 At ikaw. Noong mga panahong iyon sa tabi niya. Parang isang nanginginig na aso na pulubi. Hindi. Kahit na isang kasamang pulubi. Ikaw lang. Ang kanyang pagtatapakan sa tuktok ng tagumpay. Ito ay isang biktima na itinapon pagkatapos gamitin, na basta na lang itinapon. Ha ha ha. Ikaw ay pinigilan dito ng 500 taon. Ano ang dahilan? Dahil sa kanyang sinasabing lehitimong karapatan. Maari kanyang pigilin dito ng ganito. Kahit na ikaw ang gumagawa ng kalokohan, wala kang karapatang magsabi niyan. Haha. Kung tunay kang kaibigan niya, bakit siya tititig ng ganito habang pinapanood ka na tino-torture ng ganito? Inilalagay ka niya rito sa lugar na ito. Natatakot lang ako na harangan mo ang kanyang daan. Kukunin ang kanyang kapalaran. Kung ako ikaw, sisikaping makawala sa mga tanikala upang singilin ang 500 taong utang na dugo. 血债。 Nabasag ang dragon tablet, lumabas ang itim na dragon. Ah. Kailangan kong pumatay ng daan sa pamamagitan ng dugo. Walang makakapigil sa akin. Taoshi. Ay noo. Ginoo. Ay. Nandito na naman ang mga demonyong sundalo. Si Zuan Yuan. Ay noo. Ha 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 ha. Tingnan mo. Tutulungan kita. Nalinisin ang mga nakakainis na bagay na ito. Nakalinis na ako. Zuan Yuan. Bakit ka nandito? Hindi mo ba ako tinatanggap? Hoy. Ang ganda ng buhay mo ah. Nakatira ka sa malaking bahay. At may mga bodyguard pa. May mga katulong na nag-aalaga sa'yo. At may mga babae pang kasama. Anong nangyari kay Taoshi? Taoshi. Haha. Inaalala mo siya. Mas mainam na alagaan mo ng mabuti. Alagaan mo ang sarili mo. Ngayon ay ang ikatlong yugto mo. 就是你的死期。 Ito. 这是怎么回事？ Howling. Itong kaliskis. 影片 Itong mga kaliskis. Paano naging katulad ng isang halimaw na ahas mula 100 taon na ang nakalipas? Hindi. Hindi pwedeng. Paano siya magiging siya? Binibini. Naalala mo na ba?
Pumikit mong mabuti ang mata mo. Maingat na tingnan. Siya ay isang halimaw na ahas na halos pumatay sa'yo. 500 taon na ang nakalipas. Isang halimaw na ahas. Ha ha ha. Howling. Totoo ba ang sinasabi niya? Bakit mo ako niloloko? Option. Lahat ay magandang palabas na iyong dinirek. Talaga nga ikaw. Hindi. Tao Shi. Paki-explain mo sa akin. Ang mga bagay. Hindi ito ang iniisip mo. Sa totoo lang, matagal mo nang nakilala ako. Alam mo ang aking pagkatao. Tinitingnan mo lang ako na parang isang tanga. Sa totoo lang, palagi kang nasa tabi ko. Para sa paghihiganti sa nakaraan. Ako. Howling. Ang galing mo talagang umarte. Pinapanatili kita. Para tulungan ka. Nakikita ko siya. Talagang may masamang balak. Tao Shi. Sapat na. Ayoko nang makinig pa sa mga palusot mo. Hindi ka pa ba nagsasawa sa panloloko sa akin? Alam mo na bang malinaw na ba sa'yo, miss? Bitawan mo ako. May mga tao talagang peke. At makasarili. Bitawan mo ako. Ibigay mo ang puting Dragon Ball. 白龙珠， Arnold, magising ka. Kapit lang, aasikasuhin kita agad. Ginoo. Hindi ko na kaya. Huwag sayangin ang iyong espiritual na lakas. Hinding, may pa rin akong kapangyarihan. Kaya kitang mail iligtas, Panginoon. Zuan Yuan Nuz. Hindi titigil. Kailangan mong itabi ang kapangyarihan, para iligtas si Tao Shi na dalaga. Huwag magsalita. Halika, tutulungan kita papuntang hot spring. Terror na, Ginoo. Terror na, Ginoo. 500 taon na ang nakalipas. Mapanganib na pagkakataon sa malamig na lawa, ikaw ang nagligtas sa akin, na parang isdang halos nagyayelo. Tinuruan mo akong magkaroon ng talino. Tinuruan mo akong magbago. At sinabing bilang tao, 生而为人， dapat ay may mabuting kalooban. Ngayon, kayang-kaya ni Arnold na ipagtanggol ka sa saksak na ito. Hindi. Arnold. 阿多， Arnold. Arnold. Pasensya na. Ako ang hindi nakaprotekta sa'yo. Hi. Akala mo ba? Darating si Howling para iligtas ka. Huwag kang mangarap. Ay. Aba, sasabihin ko sa iyo. May mga tao talagang likas na makasarili at malandi. 当年他 Noong panahon na iyon, pinigilan niya ako, dito sa loob ng halos 1,000 taon. Hindi man lang siya kumurap. Ngayon, ang puting dragon na perlas, ay muling lumitaw sa mundo. Hindi siya palalagpasin ito, sa kanyang 10,000 taong pagsasanay. Sino ang may pakialam na siya ang magligtas? Kaya ko nang lumabas mag-isa. 3 araw na rin. 整整3天了。 Howling hindi pa rin dumating para iligtas ka. Haha, alam na niya noon pa, ikaw ay isang pons. Pinakulong niyo ako dito. Sigurado, hindi pa nga makapaghintay na masaya na sila. Sa huli, siya talaga, ang naghanap sa akin para mag-higanti. Sinasabi mo pa rin na hindi ka matitinag. Malapit na ang laban. Kung ayaw mong magpakita, walang problema. Pwede mo akong patayin ngayon. Ikaw. Ha ha ha. Akala ko. Inaalala mo palagi si Bailong bilang isang halimaw na Jiao. Batang babae. 丫头片子， May tapang ka pa. 有骨气。 Dahil hindi mo na mahihintay na si Bailong ang magliligtas sa iyo. Ako na ang magbibigay sa iyo, sa mismong halimaw na si Yao Zhen. Hayaan mong ayusin niya ng maayos. 处之 Ikaw, 3 demonyo. Sandaling bitawan mo ako. Bitawan niya siya.
Howling. Bakit ka nandito? Dumating si Bailong ng tama. 来的正好啊， Ha ha ha. Nakatipid ako sa paglakad-lakad. 功夫 Gusto kitang iligtas, maliit na diwata. Magpakabait ka, ibigay mo ang puting Dragon Ball. Kuya. Kuya. Ayaw ko. Ang gusto nila ay puti at itim na Dragon Ball sabay. 住一起， Ako. Nadaya ako. 当了。 Tumahimik ka, salot. Puti na dragon. Tanggapin mo na. Howling. Zuan Yuan, magising ka. 50 taon na ang nakalipas, pinatahimik kita. Hindi kita nilayon na ikulong magpakailan paman. Takot ako na mapuno ka ng masasamang espiritu. Takot ako na mahulog ka sa madilim na landas. Gusto kong mabuhay ka. Gusto kong maging tunay kang dragon. 真正的龙， Hindi isang halimaw na kontrolado ng iba. 口是在妖魔。 Huwag siyang pakinggan, patayin mo siya. Ngayon, walang sino man ang dapat makasakit sa kanya kahit kaunti. Howling. Zuan Yuan, huminto ka. Tayo ay mga kapatid sa dugo. Bakit tayo pinapagamit ng masasamang tao? Nag-aaway sa isa't isa. Howling, umalis ka na. Huwag mo akong alalahanin. Dugo ng Diyos bilang gabay. Bumalik ka sa iyong tunay na puso. Puting dragon, 3 beses. Misteryo ng kalaliman. Mabilis, magising ka. Kapatid. Ginoo. Ang kapatid ko ay naligaw lamang ng landas. Nagmamadali sa tagumpay. Nahulog sa panghihikbi ng masamang espiritu. Kaya't nagawa ng ganitong kasamaan. Pakawalan mo ang kapatid kong si Zuan Yuan. Bigyan mo siya ng pagkakataong mabuhay. Kapag naipailalim ko na siya, hihikayatin ko siyang mag-aral at maging mabuti. Handa akong magbantay magpakailanman. Mga tao ng kulong ng hangin. Nagsuko sa pag-akyat sa Diyos. Zuan Yuan, tayo ay magkaibigang mabuti. Kuya. Zuan Yuan. Ikaw ay aking kapatid na kapwa. 就是我同胞弟弟。 Nagmakaawa siya sa langit para sa iyo. Napatawarin ang iyong buhay. Ngunit naniwala ka sa mga chismis. At nagpasalamat sa masama. Hindi ka talaga karapat dapat na maging dragon. Hindi ako karapat dapat na maging dragon. Dalawang reptilya. Nagmamalaki ka pang makipaglaban sa akin. Saan ka pa ba makakapunta, Tao Shi? Dahil tinutulungan kita. 可重点， Ako rin ay magpoprotekta sa iyo. Itim na Dragon Ball. Ilagay mo ng maayos. Mga demonyo at masasamang espiritu ay may lakas pang magpakilala. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang pagsasama ng dalawang perlas, ang kapangyarihan ng Diyos na sumisira sa lason. Tanggapin mo ito. Matandang demonyo, pinahirapan mo ang mundo ng mga Diyos sa loob ng maraming taon. Ngayon, ako ang maghahatid ng katarungan para sa mundo ng mga Diyos. Kahit na meron kang dalawang bola, anong silbi niyon? Sa maliit mong kapangyarihang Diyos, hahayaan mong tumanggi sa akin. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo
Kung ano ang tunay na sakit ng 10-10 lason na kumakagat sa puso, 5 lason, pagpatay na walang awa. Maliit na diwata, sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang lumaban. Mabuti pang ibigay mo na ang itim at puting Dragon Ball. Ibigay mo na. At pagkatapos ay lumuhod ka at humingi sa akin. Marahil. Maaari kong iwanan ka ng buo ang katawan. Ang mga demonyo sa mundo ninyo ay nananakit ng mga buhay. Nang aagaw ng Dragon Ball. Ako si Tao Shi. Kahit mamatay na ang aking espiritu, hindi ko talaga hahayaang magtagumpay kayo. Ngayon, ikaw ang mamatay o ako ang mamamatay. Kung ayaw mong makinig sa paanyaya, uminom ng parusang alak. Maliit na halimaw. Nangangahas pang saktan ng aking anak na babae. Maliit na halimaw. Nangangahas pang saktan ng aking anak na babae. Reyna ng mga Diyos, matapang na halimaw. Ang yungib ng dragon ay isang pinagbabawal na lugar ng mga Diyos. Nagmamalupit ka dito. Akala mo ba walang makakapigil sa iyo? Hehe. Dumating ka sa tamang oras. Ngayon ay hayaan mong tapakan ko ang inyong lahi sa ilalim ng aking mga paa. Mga Diyos, makinig kayo. Tulungan ng prinsesa na talunin ang kaaway. Matanda, 3 beses na. Howling, ayos ka lang ba? Howling. Zaire, hindi ako isang dragon na demonyo. Maliit na diwata, huwag umiyak. 莫哭， Kapag umiyak ka, hindi ka na magiging maganda. 不漂亮。 Howling, hindi ka pwedeng mag-third. Howling, naririnig mo ba? Hindi kita pwedeng payagan na mag-third. By Howling. Reyna, handa akong iwan ang aking pagiging Diyos. Sundan si Howling. Sana ay mapagbigyan ka, Reyna. Mag-ingat ka. Tapos na ang aming ugnayan mag-ina. Ano o? Dalhin ko na sila pabalik. Mabilis, tulungan sila, pero wala na akong espiritu ngayon. Ano ang dapat kong gawin? Pumunta sa Hollow Spirit Valley, lingzi ng dugo at halamang engkanto. Sige, 你去帮我看好他们。 pupunta na ako sa Quangling Valley. Sige na, bilis. Tanga, tanga, tanga. Ikaw, tumahimik ka. Ako ay isang hindi kumakain ng mga usok ng tao. Maliit na diwata. Gusto ko rin na mabilis na. Kung kaya mo, ikaw na. Ano ang gagawin? 怎么办？ Pakainin mo siya gamit ang bibig. Noong nasaktan ka, ginamit din ng Panginoon ang bibig para pakainin ka. Howling. Parang ganito lang, na magkasama kang maghintay sa buong buhay mo. Maaaring isang uri na rin ng kaligayahan. Kakantahan kita ng isang kanta. 远水悠悠一
真心难寄相思情。 Zaire. Zaire. Huwag mong iwanan ako, Zaire. Haoliang, nagising ka na. Diyos na Panginoon, huwag mong saktan si Zaire. Diyos na Panginoon, makikipaglaban ako sa'yo. Haoliang. 你怎么了？你没事吧？童林， Mukhang naimpluwensyahan siya ng demonyong lason. Noong una mong tinanggap ang demonyong lason, ito rin ang pagkabaliw na ito. Ano ang dapat gawin? Wala nang maisip na paraan para magpagaling. Tinatayang sila ng magkapatid. Ano ang gagawin? Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Tao Shi. Inang Reyna. Peach Shi. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Bumalik ka sa akin. Inang Reyna. Nabuhay ka ng mahigit sa 10,000 taon. Naranasan mo na ba ang pakiramdam ng pagkabahala? Mabuhay ng isang araw. Maging walang hanggan. Huwag mo na akong pilitin. Nakapagpasya na ang anak. Ikaw ang prinsesa ng mundo ng mga Diyos. Ngunit para sa isang lalaki, nahulog ka sa mundong ito. Halos naubos na ang iyong diwa. Sumama ka na sa akin pabalik. Ayaw ka ng Inang Reyna na mawala. Zaire. Zaire. Howlin. Ito ang bulaklak ng mundo ng mga patay, ang ghost grass. Gamitin ang iyong dugo upang buhayin ito. Kumain ka nito kasama siya. May pag-asa pa bang mabuhay? Inay, ano ang sinasabi mo? Kung mahal ka niya, magpapakasaya ang dugo at damo. Kung magpapanggap lang siya, kayong dalawa ay magkasama. Magiging hangin sa kuweba ng kalangitan. Isang ulap ng alikabok sa langit. Salamat, Inay, sa iyong pagpayag. Kung siya ay mabubuhay, mananatili ako sa mundong ito kasama siya. Kung siya ay 3, handa akong sumama sa kanya. Maaari na ring ituring na kompleto. Howling. Makinig ka ng mabuti. Gagamitin ko ang aking dugo upang akitin. Ito ang utang ko sa'yo. Sa susunod na buhay, palitan mo ako. Sa buhay na ito, hindi ko bibigwin ang pag-ibig. Sa susunod na buhay, huwag hadlangan ng landas ng mga Diyos. Ikaw ay isang malaking sinungaling. Akala ko'y totoo ang sinasabi mo, na mahal mo ako. Lahat ay kasinungalingan. Badong babae. Sino ang nag-utos sa iyong ipagpalit ang iyong buhay? Howling, gising ka na. Mula nang makita-kita sa unang pagkakataon, ang puso ko ay sa iyo na. Ikaw ay isang malaking sinungaling. Bastos. Ay nako, hindi ito maliit na bagay na pwedeng baliwalain. Nakaka-excite. Sa buhay na ito, magkakasama tayo magpakailan pa man. Okay ba? Huwag na. Gusto ko tayo. Muling magsama sa susunod na buhay. Sige, nagkasundo tayo. Sa langit, nais maging magkasabay na ibon. Sa lupa, nais maging magkadugtong na sanga. Kapag mamatay, babalik muli. Kapag namatay, magpapatuloy ang pag-ibig.
May ganitong kasabihan sa mundo. Huwag magmadali, nakakagulat ang taong nakatagpo mo. Kaya sino pa ba ang titignan mo? Lahat naman ay ganito lang. Ganun ba? Pamangkin ng pamilya bay, maaaring hindi siya makipagrelasyon sa babae dahil sa akin. Pero talaga bang magagawa mong iwanan ang sarili mong pamilya? Para sa akin, mayaman ba si Kaihwa? Yung mga iyan, lahat ng iyan ay pansamantala lamang. Wala nang dapat pang panghawakan. Saka na lang. Ikaw pa nga, para sa akin. Huwag mo nang ituloy ang immortal na daan. Zir. Buhay ko ito. Ikaw ang nakakuha nito. Sa susunod na buhay, ibabalik ko sa iyo ang lahat, pati na ang tubo. Ibibigay ko sa iyo ang kaligayahan. Mas maganda kung sumama ka na lang sa akin sa Bay Family. Maging misis ka na lang. Oo, kapag ang buhay ng may bahay ay talagang walang alalahanin sa pagkain at damit, mahalaga at maganda. Ngunit sobrang kulang sa kalayaan. Nahihirapan akong makatakas mula sa langit, ayaw kong muling maipit. Kaya ang aking mahal na anak, anong klaseng mga apoy ng tao, sisikapin kong ibigay sa'yo. Tao lang naman, dapat lang na may simpleng buhay. Lant iyan na ladrilyo, itim na bubong, nagsimula sa wala, mabuhay ng malaya. Mga apo sa paligid. Hindi ba't ito ang pinakamagandang apoy ng buhay? Mga apo sa paligid. Bakit? Ayaw mo? Ah, hindi. 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 Zaire, salamat sa'yo. Ito rin ang araw na aking inaasam. Tingnan mo ang ganda ng tanawin na ito, Zaire. Mas maganda pa, gawin na lang nating guest house ang hot spring na ito. Mananatili tayo dito, magkasama araw-araw, gabi-gabi, at mapapangalagaan din natin si Zuan Yuan. Magandang ideyang ito, ganun nga. Hindi na tayo kailangang maglakbay pa, masasama pa rin natin siya. Kahit ano pa man ang mangyari kay Zuan Yuan, kung makakagising siya o hindi, hindi natin siya pwedeng iwan mag-isa, na mag-isa lang siya. Tingnan mo, ito ang aming bakuran. Dapat punuin ito ng mga halaman, ng iba't ibang uri ng bulaklak at damo. At ang paborito mong peach tree, sa taas na ito, ay ang aming tea house. Kapag umuulan, dito kami umuupo, nakikinig sa ulan at nag-iinom ng tsaa. Anong meron sa paligid? Gagawa tayo ng isang maliit na sapa para kay Arno. Ang kanyang asawa at mga anak, ay makakapag-settle dito sa hinaharap. Kaya't inaasahan natin ang ating maliit na homestay, HMM. Isipin mo, napakaganda. Subukan mo ang Jian Shan soup. Pusit at seahorse na may sabaw. May kasamang suka at paminta. Maasim at maanghang, nakakagising ng gana. Nag-aalis ng umay, nakakagaan. At saka, subukan mo itong kakaibang lasa ng tilapia. Maanghang, matamis at mabango. Lahat ay nasa bibig. Talagang kakaiba. Pagdating ng panahon, kailangan talagang magtanong tungkol sa kanilang paraan. Sobrang nakaka-addict ng maanghang na ito. Matagal ko nang narinig yun. Ang tatlong Sekiko tofu isda ay isang di pangkaraniwang pagkain. Sa aming homestay, isa ang pangunahin. Sa kultura at turismo na may natatanging pagkain. Ngayon ay isa-isang susubukan natin. Unahin nating tikman ang gawa sa kamay na tokwa. Diyos ko, malambot ang isda. Itong tofu ay may kaunting malambot na texture. Ang anghang ay masarap at hindi nakakapaso. Talagang napakasarap nito. Kailangan natin na gawin ang ulam na ito bilang aming mga alternatibong menu sa bahay bakasyunin. Ito ang kanilang espesyalidad. Subukan mo ang tupa na laman. Wow, crispy na talagang masarap. Oo nga, ito ay may pambansang patent. Sa tulong ng teknolohiya. Talagang medyo malutong. At saka, walang amoy ng hilaw. Kahanga-hanga ang patent na teknolohiya. At saka, yung aroma ng mantika. Sobrang dami, sobra. Malawak ang audience ng hot pot. Ilalagay ito sa mga homestay. Syempre marami ang magiging audience. Magiging sikat ito. Ang sariwa ng tofu fish, ang tindi ng hot pot, kasama ang sarap ng sabaw, kakaibang lasa ng isdang brim. Tapos na, tapos na. Gusto ko nang ilagay sa menu. Anong gagawin ko? Ikaw, mahilig sa pagkain. Talagang masyadong masigasig.
Ang bilis ng takbo ng oras. Naalala mo ba, nung unang beses na dinala mo ako, dito? Umupo tayo sa bamboo raft, at naglibot sa Dai Lake. Mga bagay na gusto, ay pwedeng manatili magpakailanman. Zaire, alam ko. Ganito ang pag-aalok ng kasal. Talagang napakasimple. Ngunit ayaw kong maghintay kahit isang saglit. Naghintay na ako ng 500 taon. At 40 araw. Ayaw ko nang maghintay pa. Tao Shi. Pakisuyo, pakasalan mo ako. Kailan mo ito ginawa? Medyo malikhain. Ginoo. Swerte naman. Ayaw ko na ring maghintay ng kahit isang sandali. Ginoo. Sobrang-sobra ka. Sobrang padalos-dalos naman. Hintayin mo na lang na maging mayaman ang dalaga. Bibigyan ka niya ng 10 daliri. Lahat ay aayusin. Zaire. Umaasa akong lagi tayong magkasama. Wow, ang ating homestay. Sa wakas, natapos na. Hindi ba't sobrang inaabangan? Ang ating unang bisita, HMM. Sobrang inaabangan. Kuya at Manang. Kuya at Manang. Ang saya naman. Ha ha ha. Hihihi. Kuya, ate, pasensya na at naistorbo ko ang inyong pahinga. Sige, ituloy nyo lang. Ituloy nyo lang. Buwisit na bata. Bakit ka nag-aakto na parang Diyos? Nanggugulo at nagpapahintulot sa amin. Zuan Yuan, kailan ka nagising? Anong nangyari? Gusto mo bang matulog ako ng habang buhay? Natatakot ka bang maistorbo? Kayo na lang dalawa dito. Saan ba? Hindi ba't masaya kami para sa'yo? Magaling ang pag-aalaga ng kuya at manugang. Ako, simpleng tao lang. Gutom lang ako. Lalabas lang ako para kumain ng kaunti at aalis na. Huwag niyo akong alalahanin. Sige, tuloy lang. Ikaw, gago ka. Kung gising ka na, bumalik ka sa kwarto. Huwag kang magpakita dito. Ay, huwag naman. Kuya at ate. Sa susunod, ako na ang bahala. Kapag kayo ang nandyan, marami pa akong maidadagdag. Ngayon, ang inyo. Ang ganda ng pagkakaayos. Huwag niyo naman akong paalisin. Alam ko na may third floor. Pwede pa rin kayong mag-iwan ng isang kwarto para sa akin. Paano nyo nalaman? Sabi ko na nga ba, magaling kang pumili ng araw. Hindi ka pa rin gigising ng maaga o huli. Pero sadyang pinili. Nang itayo namin ang bed and breakfast, ikaw ay nagising na. Kuya, hindi naman siguro. Nagpahinga lang ako ng kaunti. Ipagpatuloy natin. Ikaw, umalis ka na. Sige na. Bumangon na si Zuan Yuan. Ang saya naman. HMM. Sabi mo, sa ating bahay pahingahan, may kulang pa ba? Maaari tayong mag-alaga ng 2 koy. Sige, tama lang. Maaari silang makasama si Arno. Bibili tayo bukas. Ayos. Uy. Anong nangyari? Muling kang sinipa. Hoy, ang amoy mo. Ha, matapang kang manakit ng nanay mo. Lumabas ka na. Tingnan natin kung paano kita papakainin. Para kang siya, ha, may ugaling matigas. Ako pa nga ang may ugaling matigas, ikaw pa ang nagagalit. Asawa ko, pagod ka na ba? Baka pwedeng magpahinga ka muna sa bahay. Kasi naman ngayon, isa lang ang customer natin. Ako na ang bahala sa pag-aasikaso. Ay nako, hindi ka pagod. Nakikita mo ang aming bahay pahingahan. Ngayon ay sobrang ganda ng operasyon. Masaya talaga kami. Parang nananaginip lang. Ay nako, hindi ito panaginip. Ito, ang mga araw na aming pinapangarap. Maaaring may dumating na bisita. Umalis na tayo. Ay nako.
Inay, bakit ka nandito? Bakit? Hindi mo ako tinatanggap. Tinatanggap naman. Opo, inay, kung gusto mong pumunta, sige lang. Bakit ka pa magdadala ng regalo? Ito kasi, ang paboritong pagkain ng anak ko, peach blossom pastry, peach blossom honey. Kung nalaman ko lang, na naghihirap siya dito, dadaling ko na sana siya pauwi. Nanay, anong sinasabi nyo? Nagsalita na tayo tungkol dito dati. Hindi ako babalik kasama mo. Huwag kang magbago ng isip. Wala akong oras para alagaan ka. Nandito ako para hanapin ang kapatid mong babae. Sinasabi mo silan mo. Ay, isang puso na walang katapusang alalahanin. Minsan lang ang ganitong tahimik na buhay. Lumabas din ako para magpahinga. Dito na ako tumuloy sa inyo. Kumain ng simpleng pagkain, para makapagpalit ng lasa. Pero, ma, puno na ang mga kwarto sa aming homestay. Lahat ay nabook na. Kayo ang nag-book ng kwartong ito. Nanay, nandyan ka ba? Maaari mo ring i-book ang aming homestay. Bakit hindi tayo makasabay sa panahon? Mag-aral tayong magkasama. Pakiusap. Bakit nandito ang nanay mo? Hindi ko rin alam eh. Hello, mga pamilya, kamusta kayo? Kakatapos lang nating maglakad-lakad sa city. Ang pinakamagandang Dai Lake. Ngayon, nasa posisyon si Azuan. Nasa Jingang Bay siya. Ang Jingang Bay, may higit sa 300 taong kasaysayan. Ang lumang bayan ay itinayo ayon sa anyo ng bundok. Pinagsasama ang kalikasan at arkitektura bilang isang kabuuan, habang pinapanatili ang alaala ng lumang kalye. Dagdagan pa ang karanasan sa pagkuha ng litrato. Ayon sa sabi-sabi, maraming taon na ang nakalipas. May isang maliit na diwata. Nasa lugar na ito, naging isa na. Hoy! Hoy! Itong binata. Hindi ba't ito ang maliit na diwata? Nais kong hanapin ka, kanina sa alamat, yung diwata na kapatid. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Alam ko, dadalhin kita roon. Hindi ako sang-ayon. Inay, gusto kong magpakasal kay Zuan Yuan. Gaya ng kapatid, mananatili ako sa mundo. Hindi pwede. Kailangan mong bumalik sa akin. Ayaw ko. Ayaw kong bumalik. Bakit, ate? Bakit siya pwedeng manatili sa mundo? Kung kailangan mo akong bumalik. Ako. Sinira ko na rin. Ang aking santong buto. Kayang-kaya mo. Reyna, mag-alala ka lang. Sisiguraduhin ko. Sa susunod na panahon, aalagaan ko ng mabuti si Lanmo. Inay, hindi ba? Kayong dalawa ay magpapasakit sa akin, di ba? Ako lang ang inyong dalawang anak na babae. Anong gagawin ko sa hinaharap? Inay, kung nandito na, tanggapin na lang natin. Oo nga. Emperatriz, tingnan mo kung gaano kaganda ang mundo. Mula ngayon, dito na rin ang magiging bahay mo. Kung gusto mong makita ang anak mong babae, pwedeng-pwede kang bumisita anumang oras. Kayo na lang, magpahinga na kayo. Salamat, Reyna. Kumain na kayo. Kumain na tayo. Tara na. Inay, kumain na tayo. Inay, tingnan nyo ang ating bahay pahingahan. Mas maganda ba ito kaysa sa Yaochi ng langit? Oo, maganda nga. Ayaw ko na talagang umalis. Inay, bakit hindi ka na lang manatili? Sumama ka na lang sa amin dito. Oo. Sige, manatili ka. Bakit hindi? Kumuha tayo ng litrato. Magbigay ng alaala. Sige lang, halika na. Halika, tumingin sa kamera.